Sunday, October 22, 2023. Didman's Vlog 2023. Episode 84 ata. Check ko muna. Yeah. Doon tayo ngayon sa second episode natin ng To Rain on Religions Parade. Meron na namang naka-attract sa attention ko. Kasi nag-appear ito ng... Actually, nag-appear lang ito ng one time. Kasi personal share ito. So, it appeared only one time. Pero yung hindi... ang target ko dito yung version na to, yung tingin ko parang contemporary Tagalog contemporary Tagalog. Madali siyang intindihin kasi contemporary, kasabayan kasi kaya madali intindihin. Saka malakas yung kanyang appeal. So, pag binasa mo, itong nilagay itong Psalm 67, sabi niya, O Diyos, i-bless mo kami, maawa ka sa amin, pa-experience mo sa amin ang iyong kagandahang loob para malaman ng buong mundo kung ano ang kalooban mo at makita ng lahat ang kapangyarihan mong magligtas. So, then so on and so forth. Okay, ang emphasis ko kasi, ito ay translation. As you know, ang paborito ko itong Psalm 67. Ang paborito ko itong King James version na ganitong version. Kasi naka-indicate dito yung mga dinagdag na pwedeng alisin, yung mga ikitalikais at nakapanaklong. Isa pa, ang kagandahan sa akin, ang kagandahan nitong King James version is, alam ko yung kanyang weakness, alam ko yung mga error, alam ko yung mga binago ng mga kalaban ng Panginoon para yung religion nila mai-adapt yung Bible. Ang kagandahan nito dahil ito ay Masoretic text ba yung tawag doon? Madali kong ma-verify kung ano talaga yung nakasulat ng mas maaga kasi meron itong version yung Septuagint. O Septuagint. Ang alam ko, Septuagint Anyway. Old Testament nga lang siya. So, itong version naman to ng Hebrew, ng Greek ito, salin siya dun sa Hebrew Bible ng mas maaga ng mga 500 years kesa dun sa source ng King James. And at the same time, binago ito at gumawa ng bago. So, pumunta ako dun sa pinagbaguhan. Ito yon, itong Septuagint. Kaya, nado-double check ko yung accuracy nung translation. And at the same time, meron din akong nito. Ito yung nasa aking user, Fmag, OneDrive, desktop, right. Dami interlinear to. So, interlinear. Psalm 67. Dito yung Hebrew. Andito yung how to pronounce it, at saka yung English translation. So, nakakatulong din sa akin para mag-intindi kasi ito word for word yung pagkaka-breakdown, naka-arrange siya according sa arrangement ng word. Tapos bahala ka na mag-rearrange kung paano mo to aayusin. Halimbawa itong verse 1, ang pagbasa niya ang pagbasa nito sa original is from left to right. Left to right. Right to left ito. Saka sinusin ng right to left. Kaya lang dahil English yung translation, sinulat siya ngayon although ang arrangement ng letter ay right to left, ang arrangement naman ng sentence is
Ito, left to right. Parang binabasa siya ng English. Okay? So, hindi ko kayang, hindi man talaga ako marunong ng, ano ba to? Hebrew, no? Nag-aral ako ng Hebrew, pero dahil matanda na ako, umaapaw, no, nakakalimutan ko yung ano. So, nagre-rely na lang ako dito kay Google. So, kung ano man yung gusto kong halimbawa ito, hindi ko siya ma-translate. Ang problema, pag kinopya ko to, at nilagay ko sa Google Translate, check natin kung ano nangyari, no? Paano siya pronounce? La manachet. La ma-sehet. La manachet. Lamana. Ito siguro yung. Pero B ito eh. May Rasul sila. Ito lam, mam, mim, basta PH to. Hebrew siya, no? Na-detect is Hebrew. So, pagdating ngayon sa Greek, so hindi ako marunong ng Greek. Pero itong aking Bible ay marunong ng Greek. Hanapin natin yung asan yung sabi yung laman at hindi, sorry. Check natin. For making it permanent. Pero sabi rito to the chief musician. For one, making it permanent in accompaniment. For one, si chief musician. Siya yung accompaniment. Okay. Ito yung teka, hanapin natin itong lam na to, no? Lamanatetses. Okay. Lamanatetses. Okay. So, punta tayo sa hanapin natin yung lamanatetses na yan. Psalms. Musician. Natsak na yung nakalagay. Okay. Neginot. Chip music. Okay, yung natsak na lang yung yung kunin natin. Ano to? Hebrew din ito. Paste. Natsak. Okay, yun na yun. We're dealing kasi sa dalawang translation, Yung nauna ito is Masoretic, yung isa naman yung pinagkunan ng Masoretic. Okay. So punta na tayo doon sa Reigning on na uli yung title natin? To Reign on Religion's Parade. So ano ngayon? Ano natin? Kasi yung sa lost in translation nga na pagdating sa Tagalog kasi nung tinagalog ito, nabago na yung yung kanyang meaning. So hindi niya na nakuha yung kasi ginawang palasak yung language. So alam naman natin na nagbabago ang language sa iba ang meaning. Yung same word sa nung unang panahon sa using same word ngayong panahon, ibang pag ginamit mo yung same word, mag-iiba yung yung meaning. So, sa akin kasi ganito, ang nawala sa akin dito yung paggalang kasi parang salitang kanto na yung nangyari, So, ang sabi, O Diyos, i-bless mo kami, maawa ka sa amin. So, kung harap natin ang Panginoon, ang sasabihin natin sa Kanya is, O Diyos, i-bless mo po kami. So, merong paggalang doon, maawa ka po sa amin. Kaya nga, maganda yung maganda sa English nung King James kasi meron siyang paano ba to? King James
KJV use of you. Ayan. Meron siyang thou, thee, thy, thine, ye, you, your, yours. Anong kaibahan nito? Kapag ang salita niya ay patungkol sa sa Panginoon, sabi niya thou. Pero kung patungkol sa tao, sabi niya you. Singular you or plural you. Thee, thou, you, thee, you are. Single. Okay. Thy, sa'yo, thine, yours. So, merong paggalang doon makikita. Madali nating ma-detect yung respect. Pero dahil hindi na nga ginagamit ito ngayon, although understood pa rin na with respect, kaya lang hindi. Nawawala nga kasi sa English, nung inalis na yung thou, thee, thy, thine, to show respect dun sa you, your, yours, you, sir, o kaya you, ma'am. Kaya pala ang mga Pilipino, kahit na English, pa rin. Magalang pa rin tayo kasi we use the word sir at saka ma'am. So, nagiging caricature nga ng mga Pilipino pagka niloloko yung accent natin sa sa YouTube. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, R. Anyway, I love the Filipinos. Mas maganda talaga ang Pilipinas. So, yun. At saka yung sinasabi ko yung na lost in translation. Tingnan natin tong King James na to. To the chief musician on Neginot Asam. Paliliitin ko ito para pwede nating ilagay sa tabi. Sabi nga rito, ginawang title yung verse to the chief musician on Neginot Asam or song. Yan. Kinompose para kantahin ng song leader kasabay ng mga instrument na may strings. To the chief musician. Pero walang nilagay na may string. So dinagdag ng mga Pilipino. Malamang sa ibang translation nakalagay ito. Check nga natin sa one making it permanent in accompaniment. Ito yon. Yung sinasabing string. Samsung Elohim. He shall be gracious us and he shall bless us. He shall light up faces of him with us. Sana ba tayo? Okay. Sorry. So, yung pinaka-verse itong, God be merciful unto us and bless us, cause His face to shine upon us. Sila. So, God yung kanyang kinutukoy dito. So, yung God na yan yan yung Elohim na nakita rin natin dito sa ano yung Elohim? Eloi is singular, Elohim is plural. Yim, basta may Yim. Kaya di ba sabi ko yung sa Jerusalem, dalawang Jerusalem, kasi ang Jerusalem is Jerusalem. So, merong Jerusalem sa lupa, merong Jerusalem sa langit. So, pag wala na to, pass away na to, bababa ngayon yung Jerusalem sa langit. So, ito yan. Kaya dalawa. Langit sa lupa. Jerusalem. Okay. Ito lang ang manonotice natin, pagdating pa lang sa verse 1, kilala na kagad natin kung ano ang ating Diyos, na siya ay merciful. So usually kasi pag sinabing merciful, awa maawain sa atin kasi emotion yung emphasis ng religion, kaya nga rin on the religions pa rin. Emotion emphasis niya. So, itong translation sa merciful, maawa dun sa mga naghihirap, maawa sa mga may sakit, maawa sa mga nangangailangan ng tulong. Tapos, and bless us. So, ang ibig sabihin ng bless us ngayon, kung ano yung kakulangan natin dito, ibibigay ngayon ng Panginoon. So, ang bless ay barak. Lang ko ba? Barak. Merciful is chanan. To bend or stoop in kindness to an inferior, to favor, to bestow,
Causatively, to implore. Parang yung causatively, yung nananalangin ka. And bless us. Bless is barak. Implications to kneel. God bless us. So, bakit nagninil? Kasi lugmok ang tao. So, para ma-reach tayo ng Diyos, kinakailang lumod siya para malapitan tayo. Parang physical picture kung ano ibig sabihin ng blessing. Pero to bless man as benefit, to curse, pati pala, to curse din, abundantly, blah, blah, blah. So, makikita natin ngayon na, itong God be merciful for us, bless us, makikita natin ang further clarification dito. Yung His face to shine upon us. Or, siguro ito yung sa pinagkunan ng aura, break of day. Tama. Yung sinag. Face, di ba sa mga santo may mga sinag-sinag sa ulo. To face to shine upon us. So, yan, merciful. So, ang nakikitang picture dito is ganun nga na, merciful ang God, naawa sa mga mahihirap, kaya pupunta sa binibigay niya. Pag nakita ang mukha ng Panginoon, gumikintab. So, yun ang pero, tingnan natin, we do not interpret yung verse na isa without checking what's the next verse is saying. Ngayon, bakit ini-implore niya na maging merciful ang Panginoon? At para His face to shine upon us, sabi rito, verse 2, that thy way may be known upon, okay. Yan yung nakalagay sa sa English, that thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. So sa Tagalog, para malaman ng buong mundo kung ano ang kalooban mo at makita ng lahat ang kapangyarihan mong magligtas. Okay? So, yung imploration, yung pag-implore niya sa mercy ng Panginoon para i-bless siya ay para makilala ng mundo yung kaparaanan, kalooban, yung will, kung ano yung will ng Diyos, pero hindi ko makita. Anyway, makikita, tingnan na natin later. So, ano ang gustong mangyari dito, natin, para maintindihan natin kung ano yung sinasabi rito sa verse 1, alam natin dapat kung ano sinasabi sa verse 2. Kasi yung verse 2, ina-explain niya kung anong ibig niyang tukuyin doon sa verse 1. Una-una sabi niya yung thy way, that thy way may be known upon earth. So yung pagiging maawain ng Diyos at kanyang pagbibigay ng pagpapala at yung pagsinag ng kanyang mukha sa atin ay para malaman ng mundo kung ano yung daan, kung ano yung daan ng Panginoon. Of course, sa atin, alam na natin kung ano yung tinutukoy nating daan, Kasi, walang iba yan kundi yung law, yung kautusan. Okay. Nasa number 6. Alam ko number 6. Yeah, the law is the way. So, sa Old Testament, pag sinabing way, ang daan ng Diyos, ang tinutukoy dyan ay yung Ten Commandments. Kasi, ibig sabihin ng daan, ito yung pag nilakad mo, makakapunta ka sa papatunguhan mo. So, ganun din sila, binigyan ng Diyos yung kanyang law para alam nila kung paano pumunta sa Diyos. Susundan nila yung daan na yun. So, ang sabi sa Exodus 18:20, And thou shalt teach them ordinances and laws, thou shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do. So, yung work, when we obey the Ten Commandments, it is the way where we must walk, and that is our work. Yun ang ating gawain
Now, don't get this confused dun sa deeds of the law. Kasi ang deeds of the law is not the work or the walk in obedience to the Ten Commandments, but it is yung ritual na ginagawa when they took out the Ten Commandments and made it into a religion. So, na-discuss na natin yan before, and we will not discuss it here. Kung gusto nyo, balikan nyo lang yung mga previous lessons natin doon. So, ang way is in fact, tinan nyo, no? The law is the way, the law is the truth, no? Law is truth yan, no? Law is truth. Ano pa? Law is freedom. Kasi pag ibig sabihin ng free ka, malaya ka na sumamba, malaya ka na sumunod sa Panginoon at palalayain ka ng law. Then, perfect ang law. Psalms 19:7. The law is perfect, converting the soul. At ang, okay. So, ang law ay nagsisave, The law is perfect, converting the soul. So, yung lost soul, pag sumunod siya sa Ten Commandments, maliligtas siya. At bakit siya naligtas? Kasi sa first commandment, ando nakalagay na alam ng Diyos na tayo under sa kasalanan, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak. Then sa commandment number 2, ngayong nalaman na natin na mahal tayo ng Panginoon at tinanggap natin ang kaligtasan, sundin natin yung Ten Commandments. Kasi yun lang yung binigay ng Diyos na dahilan para ma-express natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Sa ngayon kasi iba yung emphasis, no? Nasa work, deeds of the gospel ang to prove na mahal mo ang Diyos, kinakailang ganitong gawin mo, blah blah blah. But never sinabi na sundin mo ang law. Sa halip ang tinuro, wag mo na sundin ang law kasi wala ka na dyan eh. So how do we know? Yan. Kaya the law defines sin. Kaya nasabi nga ng Panginoon na kapag sinunod natin yung law, merong blessing. Ang blessing kasi, pag sumusunod ka, kasama yung Panginoon. Yun ang blessing. Hindi yung maraming dalang pera ang Panginoon para sa'yo, no? Hindi blessing yun. Ang blessing siya, kasama ka niya, and then alam niya na kung anong kailangan mo. You do not have to ask for it, bibigay niya. Ano yung curse? Pag naging disobedient ka, ang magiging master mo ngayon yung pera. Kasi lahat ng involvement mo sa ministry, lahat ng ginagawa mo ng pag-preach, ang ganon, ay para ma-please mo yung iyong audience, para magbigay sila ng mas malaki-laking offering. Although I could be wrong on that, kasi hindi naman ako pastor at hindi rin ako member. So I could be wrong on that. Pero ang pwede ko lang i-emphasize dito, pag disobedient ka, kahit anong ginagawa mo, kahit sabihin mo pa na ito'y para sa Panginoon, ang sasabihin niya sa iyo in the end is, depart from me, ye that work iniquity. And then, ang iniquity na tinutukoy ng Panginoon na ito, you break my law. Binigay ko sa iyo 10 commandments para ituro mo dun sa iba para sila rin ay maligtas, pero ibang tinuro mo. Tinuruan mo silang maligtas, pero after maligtas sila, tinuruan mo silang mag-disobey sa akin. Suwayin yung aking kagustuhan. So, balik tayo dun sa sa Psalms na ito. So, yan ang way. Okay? Ano ngayon yung, at saka para malaman na daw natin yung saving health among all nations. Ano yung saving health na yan? Sa Tagalog, ininterpret niya ng kaligtasan. At makita ng lahat ang kapangyarihan mong magligtas. Okay? So, tingnan natin kung ano itong tinutukoy ng saving health dito, no? So, ang saving health dito ay ito, no? So, kaya mo nyo basahin tong English na to. Ito yung English reading yan eh. Ng letter by letter. Tapos ito naman yung how to pronounce it. Okay? So, kunin natin ito. Check natin kay Google. Ba't yan ang napunta? Hindi yan ang kinukuha ko. Dami-dami letter yan. Kasi pag ganito dapat. Oops.
Copy. Paste. Hebrew. Ang translation niya salvation. So, ito yung sinabi ni kapangyarihan mo magligtas, salvation. Thy saving help. Dito ay yung magligtas ng kalusugan sa English, no? Saving help. Sa Tagalog, magligtas, kapangyarihang magligtas. And then kay Google Translate, salvation, kaligtasan. So, yung isa kalusugan, kalusugan nga ba yun? Tingnan ko lang uli, no? Saving health. Saving, basta doon pa rin yung saving, pagligtas ng kalusugan. So, salvation. Ngayon, ito yung gusto kong i-emphasize Pakinggan natin kung paano pronounce ng Hebrew yung salvation. Yeshua. Sino yan? Yeshua. Tuhan nyo? Jesus. Okay, tingnan natin Tagalog. Labo. Kapangyarihan mo magligtas. Para malaman ng buong mundo kung ano ang iyong kautusan at makita ng lahat si Yeshua. Kasi yung kautusan at si Yeshua, isa. So, dito sa sa Psalms na ito, makikita, Psalm 67, kita natin Trinity. Diba? Doon natin makikita yung ito yung Trinity, no, yung Elohim. Tapos makita natin yung ating Jehovah. His singular, no? Kasi yung Elohim is plural, singular. And then nakita natin na yung Ten Commandments na walang iba kundi si Yeshua. Jehovah Hoseb. Ngayon, pag alam mo na yung first and second verse, maintindihan mo na ngayon to kung why should the people praise thee? Bakit dapat pupurin si Elohim? Sabi niya sa verse 3, purihin si Elohim. And then verse 5, yung people praise Elohim. Bakit? Because of this, verse 4. Kapag ka ang tao, naligtas ka, no, sa verse 1 and verse 2, magagawa mo ito ngayon. Yung nation mismo ay matutuwa dahil nakita nila sa life mo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon at yung pagsunod mo sa kautusan ng Panginoon, nagresulta yun sa iyong kaligtasan. Matutuwa ang mga tao kasi pagdating ng judgment, hindi sila i-judge kung ano yung ito, no? O let the nations be glad and sing for joy. Kasi sabi nila, ikaw Diyos, ay i-judge mo ang people righteously. Ang judgment ng Panginoon will not be because of what religion you belong to, but rather, what did God use for judging you? So, ang ginamit ng Diyos na pag-judge sa atin ay yung kanyang righteous judgment at yung judgment na ngayon is based upon the written commandments. So, pagbukas ng yung Book of Life, ano yung Book of Life? Sumunod sa 10 Commandments, life. So, bubuksan ang 10 Commandments, titinan doon yung sa ating mga ligtas, papakita doon na ito, kaya ka naligtas, sinunod mo to.
Govern, ganun din, no? Ano yung govern? Nakan, guide. So, paano i-guide ng Diyos ng isang Christian? Sa pamamagitan ng law. At ang law na iyon na nasa kanyang puso ay tuturo sa kanya ng Holy Spirit. So, yung comforter siya magpapaliwanag kung ano lahat ng sinabi ng Panginoon. So, ganun kasimple itong Psalm 67, pero deadly. Simple siya pag translate sa Tagalog, pero pagka inintindi natin sa urging ng Holy Spirit kung paano natin dapat pag-aralan, then, ang laking revelation yung pinakita sa atin ng Panginoon dito. Ewan ko, no, kaya nga, ingat ako sa mga version eh. I appreciate this kasi madali mo nga siyang intindihin eh. Madali intindihin. Pero ang pagkakaintindi dito ngayon is mababaw kasi nawala yung importanteng bagay nung translate yung salita ng Panginoon dun sa ating common language. Sarap sana i-translate yun, verse 2, para malaman ng buong mundo kung ano ang iyong kautusan, yung 10 Commandments mo, at makita ng lahat ang kapangyarihan ni Hesus Kristo. Of course, alam natin kung ano yung kapangyarihan, magligtas. Kasi ibig sabihin ng pangalang Jesus is nagligtas. Verse 6, shall the earth yield her increase? So sa Old Testament, kapag ka-obedient sila sa Panginoon, may ulan. So ang ulan ngayon, pupunta sa lupa at ang lupa ay magiging malusog. Kaya ang increase yung kanyang So kapag sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka nagpe-pray ng mga material blessing, pero yung kailangan mo sa iyong gawain, binibigay ng Panginoon. It comes naturally. Why? Because you naturally obey God. God, our own God shall bless us. God shall bless us. All the ends of the earth shall fear Him. Wow! Habang nakikita ng mga ibang Christian yung pagpapalang binibigay sa atin, magkakaroon sila ng fear. Matatakot ba sila? Hindi. Kasi yung fear, tulad nga nung sinabi dito saan ba yun? Ito to. Yung takot sa Panginoon, fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung naaala ninyo yung hindi nyo naalaala, check natin The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Document. Okay. Ito yung study natin previously, di ba? Ito yung wisdom, ito yung understanding, ito yung knowledge. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, pag naintindihan mo ngayon na ang Panginoon pala, ganito siya magpapala, magkakaroon ka ngayon sa kanya ng fear. At ang fear na iyon is wisdom, hindi yung fear na trembling. Ang trembling fear, ito yung sa mga devil, yung kalaban ng Panginoon. The devils also believe. Sabi natin, I believe in God. Sabi ni Paul o ni James, the devils also believe and tremble. Nanginginig sila. What do they believe? They believe that God is God, and because they went against God, nagrebel sila sa God, i-judge sila based upon dun sa law, commandment ng Panginoon sa kanila. Anong commandment ng Panginoon sa kanila? Ako lang ang Diyos, hindi ka pwede maging Diyos. So, yan yun. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magkakaroon sila ngayon ng reverential fear. Matatakot sila sa Panginoon. Matatakot sila sa Panginoon. Fear. Ngayon sa Tagalog, ang sabi niya ay pagpalain pa tayo ng Diyos, sambay natin siya, lahat ng tao sa mundo. So, nawala yung, hindi niya diniscuss itong reverential fear na to, nawala. Okay? So, kaingat tayo sa paggamit ng salita ng Panginoon kasi
kung ito yung version na gagamitin natin, malakas ang appeal nito sa madlang people. So ito yung gamitin niyo pang break ng ice para mahila ninyo siya doon sa, kasi ang sabi nga lang, mahirap daw intindihin ng Biblia. Totoo 'yon kasi 'di ba napagdaanan natin ito, mahirap. Not unless na dumaan ka sa napaka matinding pag-aaral sa sarili mo or sa Bible school, hindi mo makukuha yung mga ganitong klaseng aral. Pero kung ikaw ay obedient, no, kahit hindi ka graduate ng Bible school, kahit hindi ka graduate ng anumang special course sa Biblia, maiintindihan mo yung salita ng Panginoon kasi sa obedient, pagka ang nasa isip mo ay kinakailang sundin ko ang kautusan ng Panginoon, nagkakaroon ng meaning yung mga salita ng Panginoon sa iyo. Na lahat ng ito ay nakapokus sa Old Testament sa law, and then sa New Testament nakapokus kay Christ. Pagpalain po tayo ng Diyos, God shall bless us, nandun yung blessing. Kasi ang gusto ng tao yung pagpapala. Ano ba yung pagpapala? Pera. Pagpalain ng tayong Diyos, sambahin natin siya sa lahat ng tao sa mundo. So bakit sasambahin? Kasi binigyan ng pera. Pero hindi, ang sabi rito, God shall bless us. Yung presence niya ay mapapa sa atin. And because of that presence, yung blessing na yan, lahat na makakakita sa atin, magkakaroon ng pagkatakot. Hindi ka didebatihin. Why? Because they know na obedience ang hawak mo. So pagka obedience ang hawak mo, wala silang verses na maibabato sa iyo na hindi mo maita-translate correctly using obedience as the key to open yung kung ano yung teaching na yan. So hanggang dyan na lang, no? Pero balikan natin yung naging paborito ni Flor. Yeshua. 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 Psalms 67 verse 2. Yeshua. Okay? So, pasensya na, pagbigyan niyo yung matanda. So, hanggang dyan na lang. Bye for now. 37 minutes lang. Pero mag-i-edit ako ng konti, no? So, goodbye for now. Until next episode ng To Reign on Religions Parade. Bye for now.